Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga ganap, kwento, buhay-buhay at pang-araw-araw ng mga ginagawa ng mga OFW na sigurado po mapagkukunan po natin ng aral, lalo na po sa mga kakayod natin na nag-a-apply din sa Pilipinas na gustong ng ibang bayan para matupad yung mga pangarap sa buhay, at sa mga kakayod natin na nandyan pa sa probinsya na gusto rin nilang mag-apply sa Manila para maging OFW. Mga kakayod, kakauwi lang natin galing sa trabaho. Sobra na po ng alauna ng madaling araw dito sa Riyadh. Nagutom tayo, wala tayong sinaing, may last money pa naman tayo na 20 real. Kaya pumunta tayo dito sa malapit sa accommodation, may broasted na tindahan dito. Nag-order tayo ng broasted at ito yung kakainin natin mga kakayod. May fries, may mga manok, 4 na piraso, may soft drinks, at saka may Arabic bread o yung kubos, yung traditional bread dito sa Middle East. At meron ding mga sausawan mga kakayod, yung garlic paste at saka itong eggplant sauce. Mga kakayod, habang kumakain tayo, ipaintindi ko sa inyo na ito yung pinakamadaling lapitan at kainan ng mga manggagawang Pilipino, lalo na dito sa Saudi Arabia, kasi kaya lang yung presyo at saka kahit saan mayroong broastedan. Nakakabusog ito mga kakayod, at isa ito sa mga panglaman siyan pagpunta talaga ng isang OFW at saka walang naihanda na pagkain doon sa bahay. Mga kakayod, bago natin kainin tong biyaya, magdasal muna tayo na lahat tayo mabubusog, hindi lang sa ating katawan pati sa ating kaluluwa, lalo na po yung mga nanonood sa ating vlog na mga minamahal nating kakayod, at sa lahat po ng mga tao sa buong mundo na wala pong kinakain. Mga kakayod, umpisahan na natin itong pagkain. Parang matawag na natin na semi-mukbang. Hindi ko to gagawin para ipakita sa inyo kung ano yung kinakain ko dito na posible na mainggit kayo. Ipinapakita ko lang dito yung isa sa mga totoong pangyayari sa buhay ng isang OFW, yung pagpunta dito sa kabsahan, either broastedan na manok, yung pinaka main food, may kasamang fries, at sa mga sinasabi ko kanina na may traditional bread at saka sauces. Umpisahan na natin mga kakayod. Kain na po tayo mga kakayod. Ganito yung forma ng kubos mga kakayod, yung traditional Arabic bread na walang lasa, pero pag hinaluan mo to ng sauce at saka nilagyan mo ng manok, napakasarap na po dito mga kakayod. Pwede nang wala ng kanin.
Ganito kalaki yung mga manok dito mga kakayod. 4 na piraso sa isang order. Nakita nyo naman mga kakayod, oh. Kaya itong isang order mga kakayod, pwede hanggang 2 tao yung kakain dito. May kasama din ketchup mga kakayod para mas malasa yung kakainin natin. Garlic sauce. Ito yung eggplant sauce mga kakayod. Mas darker yung kulay niya kaysa sa garlic sauce. Salam. Bakpak mga kakayod kasama sa 4 na parts ng manok na isang order ng roasted. Ito yung laman mga kakayod, medyo juicy pa tsaka crispy pa to. Diyan, i-pair natin yung tinapay para mas lalong sumarap tsaka mabusog tayo. Yung mga kakayod yun, kita na yung juiciness at crispiness ng manok nila kasi bagong luto mga kakayod. Spicy pala itong in-order natin, ha, klase ng pagkaluto kasi 2 klase yung luto nila sa roasted, regular tsaka itong spicy, pero hindi naman siya masyadong maanghang mga kakayod, kaya naman. Bali, itong pagkain ng roasted ng OFW mga kakayod, bali, regalo na lang din natin to sa sarili. Pagkatapos natin mapagod, kailangan nating kumain ng maganda, magpakabusog para bukas pagbalik ng trabaho medyo replenish at saka bumalik na naman yung lakas ng katawan at saka talas ng ating pag-iisip sa iba na namang trabaho sa mga susunod na araw. At saka ngayon pala mga kakayod, eksakto na po na 1 year na po ako dito, kaya inisip na lang din natin na isa na lang din tong simple celebration at pasasalamat po sa ating sarili na nakaabot na tayo ng kalahati sa ating buong kontrata na 2 taon.
Maraming salamat po sa lahat mga kakayod, lalo na po sa inyong suporta. At kung bago ka man sa channel na to, sa ating simple pero makatotohanan ng channel, paki-subscribe na lang po bilang suporta sa ating channel. At paki-like na lang din po at share. Kain tayo mga kakayod, samahan nyo ako hanggang sa matapos natin itong pagkain na to para parehas po tayong mabusog ng ating mga katawan at ating mga kaluluwa. Kaway-kaway po sa lahat ng ating mga kakayod na OFW, lalo na po dito sa Middle East. Ibahagi niyo naman po ang inyong mga experience, lalo na po sa pagkain ng kabsa sa mga malapit na kabsahan sa inyong mga tinitirhan o pinapasukan saan man dito sa Middle East. Through comment po para mas lalo tayong maintindihan at mas lalo kung mabigyan natin ng kaalaman yung mga kakayod natin dyan sa Pilipinas na nag-a-apply pa lang para magtrabaho dito sa ibang bansa, lalo na po dito sa Middle East. Medyo mainit mga kakayod, kaya pinuwisan tayo. Naubos na po natin yung wings na part ng manok mga kakayod. Yung titirahin natin ngayon, itong legs na naman mga kakayod. Sino yung mga mahihilig sa legs dyan? Sa nabanggit ko pala kanina mga kakayod, yung presyo ng isang order ng chicken roasted or fried chicken dyan sa atin na nilagyan lang ng french fries, bread, sauces, saka ketchup, ay 20 reals po sa atin. Kung i-convert natin yun sa Philippine peso, nasa mga kulang-kulang 300 pesos mga kakayod, pero sulit naman. Pambaya doon sa pagod na natamo ng katawan mo galing sa trabaho, kaya nagutom tayo. Hindi lang po mga Pilipino yung kumakain dito mga kakayod, pati po ibang mga lahi na mahilig din kumain ng manok at saka natuto na rin kumain ng roasted umpisa nung nagtrabaho at saka pumunta sila dito sa Middle East, dito sa Saudi. Kasi makikibagay ka talaga mga kakayod, hindi pwede na hindi ka matutong kumain ng mga pagkain nila dito kasi magugutom ka at saka may posibilidad pa na magkasakit ka. Juicy mga kakayod, oh. Mainit pa.
dalawang kayo, may dalawa pang natira. Yung sa eye part niya, dalawa. Ito yung ano niya, magkakayo do, yung balat niya, as in crunchy talaga siya. Dito pala tayo kumain mga kakayod sa The Chef, dito sa Exit 31. Kung gusto nyo kumain dito, hanapin nyo lang yung The Chef sa Google Map, Exit 31. Roasted yung mga tinitinda nila mga kakayod. Wala kung bayad tayo na nag-endorse tayo sa kanila, pero masarap yung lasa mga kakayod. Kaya i-recommend din natin sila sa ibang mga Pilipino na nandito sa Saudi na bisitahin yung The Chef dito sa Exit 31, malapit sa villa namin. Sulit mga kakayod. Mabubusog ka talaga dito. Ito lang yung bisyo natin dito sa ibang bansa mga kakayod. Pag gutom, kumakain. Pag inaantok, matutulog. Pag boring at hindi nakausap yung pamilya, nanonood na lang ng YouTube, yan na lang. Yung magandang bisyo mo dito mga kakayod, para walang problema, hindi magastos at hindi ka pa magkasala doon sa pamilya mo sa Pilipinas. Ito na yung pinakamalaking part mga kakayod, yung Thai. Ito na lang yung natira. Busin natin to kasi parang mukbang na lang din yung ginawa natin, para sulit yung busog natin lahat mga kakayod, lalo na po yung mga nanonood sa ating vlog. At pagdasal din natin yung mga lahat ng tao sa mundo na nagugutom, na sa pamamagitan ng ating pagkain nabubusog din sila spiritually po. Mga kakayod, ang gawin natin pag matapos na natin ito, uwi tayo sa ating villa. Hindi muna tayo matulog kasi heavy yung kinain natin. Maggalaw-galaw muna tayo doon 3 hours or 4 hours
bago tayo matulog para hindi tayo bangungutin mga kakayod. Kasi kakayod, pag sobrang busog yung tao, tapos hihiga siya agad, matulog siya, may tendency na babangungutin siya o di kaya atakihin sa puso. Kasi sobrang busog pa, nagkukonstrict pa yung mga muscle sa katawan niya kasi heavy yung pagkain na pumasok sa tiyan niya. Kaya di talaga pwede na higa agad, dapat may activity pa para matunaw siya, maging normal yung flow ng dugo sa hangin sa katawan para maging okay yung pagtulog mo, hindi ka mabangungot mga kakayod. Juicy mga kakayod, oh. Pag pumunta kayo dito mga kakayod, sabihin nyo lang sa cashier na Bengali na napanood nyo to sa vlog ni Kakayod Vincent para malaman nila na galing sa akin at saka may possibility na mabigyan kayo ng discount mga kakayod. Masarap tong garlic sauce mga kakayod, lalo na pag pinartner mo sa roasted na manok. Eggplant sauce mga kakayod or chickpea sauce combination, masarap din siya mga kakayod. One liter pala ito mga kakayod. Kahit may diabetes tayo, pero iniinuman ko na lang ng gamot mga kakayod kasi parang nanghihina talaga ako pag hindi ako makainom ng soft drinks, lalo na pag kumakain ako ng mga masasarap na pagkain para sa itong roasted mga kakayod. Malinis na mga kakayod, naubos na natin yung roasted, yung 4 na pirasong manok, yung french fries at saka mga sauces. Mga kakayod, sana nagustuhan nyo yung video na pinapakita ko sa inyo bilang pag-educate po, lalo na po sa mga kakayod natin sa Pilipinas na nag-a-apply dito sa ibang bansa, na ganito po yung isang pangyayari na pagkain ng roasted ng isang OFW pag inabutan po ng gutom dito na wala pong
naihandang pagkain sa bahay. Sana nabusog po tayong lahat mga kakayod. God bless po. Hanggang dito na lang tayo mga kakayod. Maraming salamat po.